Mga kapuso, inila din sa debate kahapon kung paano tutugunan ng mga kandidato ang problema ng mga mangingisdang Pinoy sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Nagkaisa rin silang tutulan ang kontraktualisasyon sa mga manggagawa at tutulungan ng mga OFW. Nagbabalik po si Joseph Moro. Ang mga ordinaryong tao ang huhusga kung sino ang maluluklok bilang Pangulo. At ilan sa kanila nagtanong sa iba't ibang isyu katulad ng pag-aagawan sa West Philippine Sea at kung ano ang gagawin ng mga presidentiables para matulungan ng mga mangingisdang nahihirapan na. Halos lahat naman ng mga kandidato nagsabing wawakasan nila ang kontraktualisasyon. Sa mga OFW, si Senador Po magbibigay daw ng portable PhilHealth na maaaring magamit saan man sa mundo at 24-hour na hotline para sa kanila. Si Binay naman may plinano na raw ng 100 milyong pisong Legal Assistance Fund. Ganon din ang proposal ni Santiago ang magtatag ng Legal Assistance Fund para sa mga OFW. One-stop shop naman para sa mga requirement ng mga OFW at bangkong magbibigay ng mas madaling remittance ang gusto ni Duterte. Sasagutin na raw ng gobyerno ang pamasahe ng OFW na nakaranas ng pang-aabuso at gusto nang umuwi sa Pilipinas. Si Rojas gustong gawing bukas ang mga embahada kahit weekend para makatugon ito sa mga kababayan natin. Natanong din sila sa kakulangan ng mga serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. Itong ikatlong debating ito ang posibleng huling silip ng publiko sa lahat ng 5 kandidato bago sila pumili ng kanilang iboboto sa Mayo 9. I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. Pag-isipan nyo mabuti itong ginagawa natin. Nagpipili tayo ng ating maging leader sa loob ng sunod na 6 na taon. Hindi tayo pwede mamili sa base lang ng kursunada o dahil uso. Ang importante po ang magiging Pangulo po ba may kakayahang ipatupad yung kanyang ipinapangako. Meron bang track record? May karanasan ba ho? We must stay the course. Patunayan natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mas marami pa rin tayong mga disenteng Pilipino. Hindi ko gusto ito. Lalong-lalo na nung nakita ko yung pinagdaanan ng aking ama na si FPG. Pero sa higit sa 100 milyong Pilipino, iilan lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na baka sakaling makapag-ambag sa kinabukasan ng ating bansa sa ganitong paraan. Joseph Morong, GMA News.